Benji! Benji! Tingnan mo nga kung sino yung kumakatok. Pagbuksan mo nga muna kung sino yon. Kapag magsasaka yon na nag-ahabol ng pagbebenta ng gulay dito sa bahay, paalisin mo itaboy mo. Ayoko nang tumatanggap pa ng nagbebenta dito sa bahay. Sige po kuya, titingnan ko po. Basta tanggihan mo Ayokong naglalalabas ng pera sa ganitong oras ng gabi. Sige po kuya. Si Emilio ang nakatatandang kapatid ni Benji, habang siya naman ang bunso. Meron pa siyang dalawang mga kapatid na nasa syudad, pero may sari-sarili na itong pamilya. Ang kapatid ni Benji na si Emilio ay ang pinakaasinsado sa kanilang pamilya. Ibinuhos kasi nito ang kanyang buhay at oras sa pagpapalago ng malaking bagsakan ng gulay at prutas sa may lalawigan na inirarasyon sa mga syudad. Ito lang ang tanging kumukolekta ng mga prutas at gulay sa lugar nila. Kaya naman sa kanyang kuya Emilio, halos bumabagsak ang lahat ng mga bagong ani ng mga magsasaka. Nagpunta si Benji sa pintuan at binuksan ito. Naroroon si Aning Trining, isang magsasaka, bitbit ang isang sako ng gulay ng mga petsay. Sigurado siya na magbebentang matanda ng gulay sa kuya Emilio niya ng gabing yon. Magandang gabi, Benji. Pwede bang makausap ang kuya Emilio mo? May dala akong ani ng gulay dito. Pasensya na kung dito ko na idiniretso. Sarado na kasi ang kamalig ninyo. Nahuli lang ako sandali. Ako lang kasing mag-isang namuti nito kanina. May sakit kasi yung apo ko. Aling Trining, pasensya na po. Pero sabi po ni Kuya Emilio, hindi po siya tatanggap ng kahit anong gulay dito sa bahay. Tapos na po kasi yung pangungulekta kanina. Nako, makikiusap naman ako sa iyo ngayon, Benji. Pakiusapan mo naman yung kapatid mo na tanggapin itong ani ko. May sakit ang apo ko. Kailangan ko siyang ibili ng gamot. Hindi ko rin mapipilit ang kuya ko eh. Diba, Benji? Di pa patapos yan? Paalisin mo na yan at ihanda mo na yung hapunan natin. Emilio! Emilio, nakikiusap ako. Tanggapin mo naman itong ani ko. Ano ba yan? Naku, Aling Trining, wag ho kayong ganyan. Baka ho pagalitan kayo ni kuya. Benji! Hindi ka ba marunong magsabi ng hindi? Hoy tanda, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong binabagabag ako dito sa bahay? Hindi ba kayo marunong umintindi? Kapag sinabi kong hindi, hindi! Kanina pa tapos sana ang pangungulekta. Makikiusap na muna ako sa iyo, Emilio. May sakit ang apo ko. Kailangan ko siyang ibili ng gamot. Makikiusap? Aba, ano ako, Charity? Hindi ko na problema ang apo mo, tanda. Huwag mo kong gagamitin sa drama-drama na yan. Kung may sakit man ang apo mo, edi maghanap ka ng ibang paraan. Hindi ako yung susolusyon sa problema ninyo. Emilio, konting tulong lang ang kailangan ko. Tama na, tama na! Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Ayoko ng gulay mo. Ayoko nang marinig ang mga problema mo, kaya umalis ka na dito bago pa ako magalit ng gusto. Ipababarangay kita kapag hindi ka umalis dito! Tatalikod na sana ang kanyang kuya Emilio, pero nanlaki ang mga mata ni Benji nang mabilis na hinawakan ng matandang babae ang bisig ng kapatid. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako! Pilit na binabawi ng kanyang kapatid ang bisig niya, pero tila mahigpit ang pagkakahawak ng matanda sa kamay ng kanyang kuya Emilio. Masyado kang mayabang at mapagmataas. Ano ba? Ano sabi mo? Talagang mayabang ako. Dahil mayroon akong ipagyayabang. At talagang mapagmataas ako. Dahil mas mataas naman talaga ang antas ng buhay ko kaysa sa inyo. Lalo ka nang matanda ka. Matanda na, pero isang magsasaka pa rin. Alam mo, mamamatay ka, pero nasa putikan ka pa rin. Kuya, tama na! Ano ba? Sabi ng bitiwan mo ko. Aray! Ano ba? Nanlaki ang mga mata ni Benji nang mabilis na itinulak ng kuya Emilio niya ang matanda na naging dahilan kung bakit ito napaupo sa lupa. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Benji ang pagdurugo ng bisig ng kapatid
dahil tila nakalmot yun ng matanda nang bigla itong maitulak. Lintik ka ha? Sinasadya mo to, no? Ano ba kuya? Tama na! Tingnan mo nga, Benji. Sinugatan niya ako. Tingnan mo! Hindi pinansin ni Benji ang kapatid. Mabilis siyang lumapit sa matandang babae at tinulungan itong makatayo. Nang makatayo si Aling Trining, dinuro ito ng kanyang kuya Emilio. Ipababarangay kita! Kakasuhan kita ng physical injury! Hindi ako natatakot sa iyo, Emilio. Kung meron kang natitirang Diyos sa katawan mo, magsimula ka ng magdasal. Hindi kita titigilan. Ipararamdam ko sa iyo ang pagsisisi na hindi mo pa nararanasan sa tanan ng buhay mo. At pinagbabantaan mo talaga ako ngayon? Sino ka para pagbantaan ng buhay ko, ha? Tandaan mo, tanda. Sa akin, ako ang nagrarasyon ng gulay, hindi ba? Kung wala ako, wala kayong kakainin. Kung tutuusin, ako ang nagpapalamon sa inyo. Kaya simula ngayon, hindi na ako tatanggap ng rasyon mo! Tatandaan ko ito, Emilio. Pagsisisihan mo ito. Pagbalik sa loob ng bahay, ay grabe naman ang galit at pagbubunganga ng kanyang kapatid. Lintik na! Nasugatan pa ako ng matandang yon. Ang lalim ng kalmot niya sa akin. Ipababarangay ko talaga siya. May gana pa siyang pagbantan ako. Kuya, tama na! Tama na! Nakita mo ba tong sugat ko? Hindi niya yan sinasadya kuya. Tinulak mo kasi siya eh. Yung pagtulak ko sa kanya, kasalanan din niya yon. Masyado siya mapilit. Pagain mo na nga ako ng pagkain. Nakakagutom na eh. At padabog pa nga itong naupo sa upuan habang nakakuyong pa ang kamao at tinitingnan-tingnan ang sugat na natamo niya mula sa babae. Ay, lintik talagang babae na yun. Ang lalim ng pagkakakalmot niya sa akin na. Daig pang kalmot ng pusa. Nakakabisi talaga. Wag lang talaga magpapakita sa akin ng matanda na yun. Kung hindi, may kalalagyan talaga siya sa akin. Ipababarangay ko talaga siya kapag nakita ko pa siyang magbebenta sa akin ng gulay sa susunod na pangungulekta ko. Kinabukasan ay maagang pumunta ang magkapatid sa kamalig para intindihin ang paghahakot ng gulay para mailuwas na sa Maynila. Bunganga agad ni Emilio ang bumungad sa lahat ng mga kargador. Ayan ba! Ang babagal nyo naman kumilos! Tangahan naman ang pagbubuhat dyan! Baka mapisayan, ha? Yung mga kamatis yan, doon sabi! Nakalbusan ka man lang ba? Parang ang hina-hina mo naman magbuhat, ha? Bilis-bilisan mo naman! Okay dyan, kayo dyan, baka malantayan, ha? Dahil kababagal nyo kumilos! Mga pagong! Mabilis na lumapit si Benji sa kanyang kuya Emilio. Kahit nagdadalawang isip pa siya noon na pagsabihan ng kapatid, ay naglakas loob siya na kausapin ito. Kuya, baka naman pwedeng magmerienda na muna yung mga tagahakot natin ng mga gulay at prutas. Kahit biskwit lang sana. Baka nga kasi hindi pa sila nag-aalmusal. Kasi naman ang aga mo silang pinapasok dito para magbuhat ng mga gulay sa truck. Nung pinagsasabi mo dyan ng merienda, Hoy Benji, ikaw magbabayad niyan, aber, ano? Hindi ba natin sagot ang mga pagkain nila? Anong sagot natin? Sino may sabi? Aba, hindi kasama sa trabaho nila ang libreng pagkain, ano? Sinuswerte naman sila. At kung alam mo lang, mas pipiliin pa ng mga yan na pera na lang yung mga aalmusalin nila. Anong gusto mo? Bawas ko yan sa ibabayad ko sa kanila para pang-almusal din nila? Ay nako, wala ka pa talagang alam sa pagpapalakad ng negosyo, Benji. Kung sa bagay aanin mo naman yung tinapos mong kurso sa koleyo. Kung wala ka namang kadiskarte sa katawan mo. Umiling-iling pa ang kapatid ni Benji sa kanya at iniwan siya doon para mas lumapit pa doon sa truck upang masuriin ang ginagawang trabaho ng mga kargador. Ano? Mas bilis-bilisan nyo pa ang kilos nyo!
Bilis! Grabe naman si kuya. Hindi ba siya naaawa sa mga matatanda na yun? Siyempre, mabagal na silang kumilos kasi may mga edad na sila. Ay, Sa kabila ng matagumpay na buhay ng kapatid ni Benji, walang asawa at anak ang kanyang kuya Emilio. Kaya talagang wala itong responsibilidad na iniintindi. Maraming babae na ang dumaan sa buhay nito, subalit wala ni isa man sa kanila ang nagtagal. Malamang ay dahil sa hindi kagandahang ugali ng kanyang kuya Emilio. Ang tingin nito sa sarili ay mas angat sa ibang tao, mas mapagmataas na ugali at masasabi din niya na wala itong puso at hindi rin maawain. Minsan pa nga ay walang pakundangan sa pagsasalita ang kanyang kuya, kahit pakilala niya o hindi ang taong kinakausap. Matabil at masyadong matalas talaga ang dila ng kanyang kuya Emilio sa pagbibitiw ng mga salita o komento. Hindi nito alintana kung masasaktan niya ang kanyang kausap o kung maririnig ba ng mga taong yon ang kanyang masasakit na mga salita. Kahit nga mismong si Benji ay nararanasan niyang pamamahiya ng kanyang kuya sa kanya. o sige mga tol, magkita-kita na lang ulit tayo bukas ha. Ingat ka, Ben. Andiyan na si Kuya Emilio mo. Baka sabihan ka na naman niyang batugan dahil lang kasama mo kami mga tambay lang din. Ano ba naman kayo? Hindi niyo pa talaga nakakalimutan yung sinabi ni kuya sa inyo? Halos 1 linggo nang nakakalipas ah. Magkalimutan na nga tayo sa bagay na yun. Sinabi ko naman sa inyo, pagod lang si kuya, kaya nasabi niya yun. Sus, pagod daw. Kahit yata hindi pagod ang kuya mo, sasabihin niya pa rin yun eh. Hoy, Benji! Ano ba? Nandiyan ka na naman at bumabarkada ka naman sa mga yan? At may pabulong-bulong pa kayo, no? Ako ang pinag-uusapan nyo, no? Kuya, Ano, ako talaga? hindi naman po. Ang gusto ko pong sabihin, wala naman po silang masamang sinasabi. Nagpapaalam na nga po ako sa kanila kasi nga po uuwi na tayo. Mabuti naman kung ganun. Sinasabi ko naman sa'yo, huwag kang bumabarkada sa mga to. Lalo na yan. At ikaw din, Panying, ha? Aba, grabe ang pagkabatugan mo, no? Baka naman palamunin ka pa rin sa inyo hanggang ngayon. Kalaki-laki mong tao eh. Tumutulong ko naman ako kay Tio sa bukid eh. Hindi naman ako palamunin lang. Oh, talaga? Hanggang doon na lang pangarap mo, no? Katulong sa bukid. Magbanat naman kayo ng buto ng umasenso naman, no? Pilit nang hinihigit ni Benji ang damit ng kanyang kapatid para pigilan ito sa pwede pa nitong sabihin sa kanyang mga kaibigan. Nakikita na rin kasi ni Benji ang pagka-iritable ng ekspresyon ng muka ng kanyang mga kabarkada at ang palihim na pag-irap ni Panying sa kanyang kuya Emilio na halatang napipiko na ito. Kuya, umuwi na tayo. Tama, Benji. Umuwi na kayo. Uuwi na din kami. Oo. Uuwi na kayo. Baka kung ano pang kalokohan ginagawa nyo rito eh. Baka madamay pang kapatid ko sa inyo. Nahahawa na rin kasi ang kapatid ko sa katamaran ninyo eh. Ayoko maging tamad at walang silbi ang aking kapatid. Kaya alis na. Nagmamadaling umalis sa mga kaibigan ni Benji. Kita sa kanilang mukhang inis para sa kuya nito. Hinigit na din ni Benji ang kanyang kuya para magsimula na silang maglakad pa uwi. Nananatili siyang tahimik. Alam niyang mas mabuti nang wag nang magsalita pa at salungatin ang sinasabi ng kanyang kuya. Binilisan na lamang niya ang lakad para makauwi na rin sila. Pero ang kanyang kuya Emilio ay tila hindi pa rin tapos na manermon sa kanya. O ikaw Benji, umayos ka ha? Wag mong sasayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Maghanap ka ng mapagkakakitaan. Hindi yung puro tambay lang, no? Kuya, hindi naman ako tambay. Tumutulong naman ako sa negosyo mo, di ba? O yun na nga eh. Hindi ka naman tambay. Pero bumabarkada ka sa mga tambay na yun. Baka bukas makalawa eh, ayaw mo na rin tumulong sa akin sa pangungulikta ng mga gulay at ng mga prutas dahil tinatamad ka na rin. Kagaya ng mga batugan na yun. Ang tatanda na, ba'y palamunin pa rin sa kanila?
Kuya, yung boses mo, nakakahiya. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Bakit? Hindi ba totoo mga sinasabi ko? Totoo naman sinasabi ko ah. At isa pa, pupunahin ko na rin yung pakikipagbarkada mo dyan sa panying na yan. Aba, mahirap pa nga sa dagang lalaking yun. Baka pati pagbibisyo niya ihihingi niya sa'yo, Benji. Kuya, ano ba? Kaibigan ko si Panying. Hindi siya ganong klaseng lalaki. Mabait siya at mapagkakatiwalaan. At saka yung sinasabi mo kanina na palamunin pa rin siya. Kuya, nakaka-offend yun eh. Huwag mo nang sabihin yung sa harap niya. Mali ba yung sinabi ko? Totoo naman yun ah. Kaya ikaw ha, huwag kang masyadong magbabarkada doon. Maahawa ka nun sa katamaran. Malakas na napabuntong hininga si Benji at hindi na lang nagsalita pa. Kahit ano naman kasing gawin niyang pagpapaliwanag sa kanyang Kuya Emilio, ay alam niyang sarado ng isip nito sa ganoong klaseng usapin. Hindi ito tumatanggap ng opinyon ng iba, kaya hinayaan niya na lang. Bukod din sa matabilang dila ng kanyang Kuya Emilio, mas madamot din na pag-uugali ito na mahilig manumbat ng mga nagawa at naibigay na tulong. Para itong may malaking listahan kung saan doon nakasulat ang mga tulong na nagawa nito, lalo na para sa pamilya nila. Abala ang kanyang Kuya Emilio noon sa pagbibilang ng pera habang nakaupo sa hapagkainan dahil tapos na silang maghapunan. Nakaharap ito sa kaha na may lamang pera at maliit nitong notebook na listahan. Pinapanood niya lamang kung gaano kaseryoso ang kapatid sa pagbibilang ng pera. May nais sana siyang sabihin dito. Medyo nagdadalawang isip pa siya dahil alam niya kung ano ang ugali nito. Sasabihin ko pa kaya yung tungkol kay tatay? Baka mamaya isipin na naman niya mukhang pera si tatay. Siguradong may masasabi na naman siyang hindi magandang salita. Ano naman yan, Benji? Kita-kita ko sa mukha mo may iniisip ka. Ano ba yan? Tsaka napakain mo na ba yung mga alaga kong panabong na manok sa labas, ha? Oo kuya, napakain ko na kanina pa. Mabuti naman at naalagaan mo ng tama. Ilalaban ko yun sa Sabado eh. Kuya? O ano? Kuya, ano kasi, si tatay. Tumigil sa pagbibilang ng kanyang Kuya Emilio nang binatuhan siya nito ng tingin. Kapansin-pansin ang pagtaas ng kilay nito sa gawin niya. Oh, bakit? Ano naman bang kailangan ng tatay? Kuya, kailangan daw ni tatay ng pandagdag sa puhunan niya sa palengke. May binabalak daw siyang bagong produkto na itinda. Bagong produkto? Aba, nasaan na yung mga ipinadala ko sa kanyang pera? Hindi pa ba sapat yun yung naibigay ko sa kanya kada buwan? Lagi na lang kailangan dagdag. Mukhang pera talaga si tatay. Hindi naman ganun kuya. May bagong pagkakataon daw na yung mapalago yung negosyo niya. Parang investment ba? Investment? Baka naman naglulustay na naman yan para sa walang kasiguraduhan. Alam mo naman si tatay. Lagi na lang may bagong plano pero alang nangyayari. Paano naman kasi kuya umiikot lang naman kasi sa kanya yung puhunan. Konti lang naman yung mga kita niya dun sa pagbebenta niya. Gusto naman daw niyang magtinda ng mga ihaw-ihaw. Madalang na raw kasi yung mga bumibili sa kanya ng lutong gulay. Ay nako, wala akong maibibigay sa kanya. Kung wala siyang pampuhunan sa gusto niyang idagdag sa tinda niya, aba, tumigil na siya. Sumusobra na ka ako siya. Kapag yan ang pinagbibigyan, nako, hindi niya tayo titigilan. Sigurado yan. Baka imbis na buwan-buwan, linggo-linggo na yung humingi sa akin. Kuya, hindi naman ganun si tatay. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa niya inuobliga na bigyan mo siya ng pera. Pero once na natuloy na yung pangingibang bansa mo, nako, mararamdaman mo rin ang ibig kong sabihin. Na konting kibo, hihingi. Huwag mo na nga ako abalahin dito. Alam mo naman nagbibilang ako ng pera
Tsaka pwede ba? Ayoko nasa paligid kita. Lumayo-layo ka nga muna. Baka mamaya malingat ako Makuhaan mo pa ako ng pera dito. Hindi ko na. gagawin yun, kuya. At kahit nakakalat pa ang pera mo dyan, hindi ko yan pakikialaman. Hindi ako ganon. Sus! Pagdating sa pera, malabong hindi ka masilaw. Nagtimpi na lamang si Benji at mas binili na hindi sagutin pa ang kanyang kuya. Kahit ang totoo ay gustong-gusto niya na itong sagutin pa. Mabibigat tuloy ang kanyang mga yabag ng paa habang umaakyat patungo sa kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Pagpasok niya ay medyo malakas niyang naisarado ang pinto, pero hindi niya yun pinansin at dumiretso na siya sa kanyang kama. Hindi ako makapaniwala na nasasabi ni Kuya Emilio yun sa akin at pati na rin kay tatay. Ano pang akala niya? Na madali kaming masilaw sa pera? Ay, bakit kaya siya ganun pagdating sa amin ni tatay? Samantalang sa mga babae naman na natitipuhan niya, grabe siya kung makapagbigay ng pera kapag nangungutang ang mga yun. Kahit nga sa mga kaibigan niya grabe rin siyang sumagot ng alak para lang may maipagyabang. Kahit iritable pa si Benji ng mga sandaling yun, ay nagpasya na lang din siyang matulog na. Kinaumagahan, maaga siyang nagising dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na si Tatay Pedro. Nako, tiyak na malulungkot si tatay kapag nalaman niya na hindi siya napagbigyan ni kuya. Sana lang hindi sumama ang loob ni tatay. Bumangon na muna si Benji sa kanyang pagkakahiga, saka sinagot ang tawag ng ama. Hello, tay? Hello, Benji. Nasaan ang kuya mo? Nakausap mo na ba siya tungkol sa binabala kong idagdag na produkto sa tindahan? Tay, nakausap ko na nga siya kagabi. Ano naman ang sinabi niya? Hulaan ko. Hindi siya pumayag, ano? Pasensya na, tay. Hindi ho Hindi ho siya pumayag. Baka ho kasi medyo mahina lang yung kita sa gulayan, kaya hindi pa siya makapagbigay sa ngayon. Pero sa tingin ko naman ho, tay, kapag nakaluwag-luwag na siya, baka naman ho maabutan niya pa rin kayo. Nako, ayos lang yun, anak. Hayaan mo na lang. Pagtutuunan ko na lang ng pansin yung pagluluto ko ng mga gulay-gulay dito sa pwesto ko sa palengke. Huwag mo nang babanggitin pa ulit sa kuya mo ang tungkol dito, ha? Baka uminit pa ang ulo. Magpapasko pa naman. Ayokong magalit siya sa akin kapag nangulit pa tayo tungkol doon. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawala ni Benji. Sa katunayan ay mas malala pang sinabi ng kanyang kuya Emilio tungkol sa kanilang ama kagabi. Pero wala siyang dahilan pa para sabihin ang detalye dahil ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang tatay. Tama rin naman kasing sinabi nito. Magpapasko na kaya ayaw niyang mag-away-away sila. O siya, kailangan ko nang maligo at pupunta na ako sa palengke. Sige ho, tay. Huwag mo rin palang kalilimutan, ha? Benji, tanungin mo ang kuya Emilio mo kung dito ba siya magpapasko. Kapag sinabi niyang hindi, kahit yun na lang, sana doon mo siya mapilit. Hindi ako sigurado, tay. Nako, sana naman mapilit mo siya, Benji. Ang tagal ko nang hindi nakikita yung kapatid mong yan. Kulang na lang. Isipin ko na nasa ibang bansa siya, kaya hindi niya ako mapuntahan dito. Mag-4 na taong ko na yan na hindi nakikita Sige ho, tay. Susubukan ko. Pero hindi ako nangangako. Pagsapit ng 10:00 ng umaga ay nasa may kamalig na sina Benji at ang kanyang kuya Emilio. Ang kamalig na yon ay pag-aari ng kanyang kuya, kung saan doon dinadala
ang mga gulay at prutas na naani ng mga magsasaka na nais ibenta sa kanya. Doon itinatambak ang mga gulay na hindi madaling mabulok sapagkat tuwing Biyernes pa talaga ang biyahe ng mga yun. Doon din pumipila ang mga magsasaka para sa pagbabayad. Abala ang kanyang Kuya Emilio sa pagche-check ng mga gulay ng mga sandaling yon. Nakatingin lang ito sa mga sako nang magsalita ito, kung saan ay hindi man lang siya binatuhan ng tingin ng kapatid. Kapag may nakita kang magsasaka na magdadala mamaya ng patatas, huwag mo nang tanggapin. Hala, bakit naman kuya? 4 na sako na ng patatas, hindi pa na ibabiyahe. Masyado na itong marami para tumanggap pa tayo ng panibago. Eh kuya, kawawa naman yung mga magsasaka na matatanggihan natin. Hoy Benji, hindi tayo nagkakawang gawa ha? Trabaho ito. Ano bang gusto mo? Ako ang malugi? Eh pero kuya, sa'yo lang naman kasi nagrarasyon ng mga gulay dito sa atin eh. Kapag wala silang narasyonan at kapag hindi nakuha ang gulay nila, paano na sila? Eh, kuya, wala silang kikitain. Problema ko ba yun? Problema na nila yun. Kung ayaw mong gawin ang iniutos ko, o sige, ako na lang gagawa. Sige kuya, hindi na po. Ako na lang. Gagawin din naman pala eh. Dami pang angal. Tinalikuran na ni Benji ang kanyang Kuya Emilio para i-check pa ang ibang mga sako ng gulay. Napapailing na lamang siya. Mas gugustuhin niya pa na siya ang kumausap sa mga magsasaka na hindi matatanggap ang ani kaysa ang kanyang Kuya Emilio ang kumausap sa mga ito dahil tiyak na wala itong magiging preno sa pagsasalita. Baka makasakit na naman ito ng kalooban ng iba. Matapos ang pag-iinspeksyon ay naupo na ngayon ang kanyang kapatid para ihanda mga perang ibabayad sa mga magsasaka kapag nagdatingan ng mga yon. Maya-maya, doon naman kumuha ng pagkakataon si Benji para makausap ang kanyang Kuya Emilio para sabihin ang pakiusap ng kanilang ama dito. Kuya? Oh, ano naman yon? Pinapatanong ni tatay kung luluwas ka raw ba sa Kalatagan sa darating na Pasko para doon tayo mag-celebrate ng sama-sama. Sus, bakit pa? Sigurado pinauwi niya lang ako para ipilit niya sa akin ng personal yung paghingi niya ng pera sa akin. Baka mamaya niyan, sa akin niya pa ipagastos yung mga panghanda para sa Pasko. No! Tingin niyo sa akin, ATM? Hindi na nabigla pa si Benji sa naging reaksyon ng Kuya Emilio niya. Bilang kapatid nito, masakit para sa kanya na marinig ang mga sinabi ng kapatid tungkol sa kanilang ama. Gusto niya sana na wag nang ituloy ang pag-uusap nila sapagkat baka mas masaktan lang siya sa pwedeng sabihin ng Kuya Emilio niya. Pero kahit ganoon ay sumubok pa rin siya. Nangako kasi siya sa kanyang ama na susubukan niya itong pilitin kahit alam naman niya sa sarili niya na malabo itong pumayag. Hindi naman ganun kuya. Ano ba naman yung iniisip mo? Gusto lang naman ni tatay na buo tayo sa Pasko. Matagal na rin tayong hindi nagkakasama-sama. Buo. Para ano? Para ipakita sa mga kapitbahay na masaya tayo kahit puro naman kayo pabigat sa akin. Ayoko nga. Hindi ko kailangan ang drama sa buhay ko. At yung Pasko na yan, dagdag gastos lang yan. Maniwala ka kuya. Gusto lang ni tatay na magkasama-sama tayo. Lalo na't baka ngayong Pasko na lang tayo mabuo dahil mag-iibang bansa na ako. E di kayo na lang mag-celebrate nang wala ako. Kung hindi nyo talaga kailangan ng pera ko para gumastos ng paghahanda ninyo, ituloy nyo ang pagsiselebrate ninyo nang wala ako. Tingnan ko lang kung ituloy nyo na wala ako na gumastos pa sa inyo. Ikaw kasi ang gustong makita ni tatay kuya. Siyempre, ilang taon ka nang hindi umuwi sa Kalatagan. Gusto ka lang naman niya makita. Ano mapapala ako doon? Magkakapera ba ako kapag umuwi ako? Tsaka kilala ko na yan si tatay, no? Baka pagkatapos ng Pasko doon niya hingin sa akin yung perang gusto niyang hingin sa akin. Hindi ako tanga, Benji. Hindi pera ang dahilan kung bakit gusto ka naming makasama.
kung bakit gusto ni tatay na makasama ka. Hindi na napigilan ni Benji ang medyo magtaas ng boses sa kanyang kapatid. Nakita naman niya ang mapang-asar na ngisi ni Emilio sa kanya na para bang hindi ito naniniwala sa kanyang sinasabi. Hindi pera. Ano? Gastos? Oras? Hirap na nga ako sa katatrabaho. Tapos iisturbay niyo pa ako para lang magdrama at magmukmuk doon. Pagpasensyahan na lang tayo, no? Wala akong panahon para sa mga walang kwentang bagay na yan. Mas gusto ko pang manatili dito at magparami ng pera. Kuya, Pasko naman yun eh. Pwede ba na kahit doon lang sa araw na yun, huwag mo munang intindihin ang trabaho mo? Yun na nga eh. Pasko. Sisimple lang yun si tatay. Pero alam ko naman manghihingi sa akin yun ng pera. Kasi nga, Pasko. Tingnan mo. Hindi niya na nga ibinabalik sa akin yung 10,000 hiniram niya sa akin nung sinabi niya na bibili siya ng alaga niyang baboy. Namatay kasi yung mga baboy dahil sa sakit, kuya. Di naman yun kagustuhan ni tatay. Yun na nga ang sinasabi ko, Benji. Lahat na lang napaplanuhin ni tatay palpak. Bakit kaya hindi na lang siya dun sa 2 kapatid namin manghingi ng pera? Kina Kuya Baste at kay Ate Marie. Sige nga, kumakahingi siya ron. Sigurado naman ako na nag-aabot din sina kuya at ate kay tatay. Nagbibigay pero kakarampot lang. Kaya nga sa akin pa nanghihingi si tatay. Tsaka isa pa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw ko magpasko roon. Baka mamaya niyan eh. Mamasko din yung mga kapatid ko doon, si ate at si kuya sa akin. Tapos kapag nasabihan ko sila, sila pa yung may ganang magalit sa akin. Ewan ko. Kayo na lang magpasko doon sa Kalatagan. Basta ako, final na ang desisyon ko. Ayokong sumama. Mabilis nang tumayo ang kanyang kuya Emilio at tinalikuran na siya nito para makalabas na siya sa may kamalig. Dumaan pa ito sa may harapan niya kung saan ay agad siyang napakunot ng noo nang may maamoy siyang hindi kaaya-ayang amoy mula sa kapatid. Pero naisip niya na baka napadikit lang ito sa bulok na prutas o gulay kaya hindi niya na yun pinansin. Nang sumapit ang 4:00 ng hapon ay isa-isa nang nagdatingan ng mga magsasaka na magbibenta ng mga ani nilang gulay at prutas. Nakaupo ang kanyang kuya Emilio sa isang maliit na lamesa. Bit-bit ang kanyang kaha na may lamang pera. Habang si Benji naman ay nakatayo sa isang tabi. May hawak na ballpen at maliit na notebook. Patuloy nilang sinisigurado na maayos ang takbo ng bintahan. Si Emilio nangangasiwa sa pagbabayad habang si Benji naman ang naglilista ng mga detalye ng bawat transaksyon. Tahimik na nanunood si Benji. Sinusuri ang bawat sako na dumarating dahil gaya ng utos ng kapatid. Hindi sila tatanggap ng patatas ngayon. Buti na lang at wala pa siyang magsasakang nakikita na may dalang patatas. At dahil nasa tabi si Benji, muli na naman niyang naamoy ang hindi kaaya-ayang amoy mula sa kanyang kapatid. Ano kaya ang amoy na yun mula kay kuya? Bakit ang baho? Hindi ba naaamoy ni kuya yun sa sarili niya? Kakausapin niya sana ang kapatid tungkol doon, pero biglang nagsalita ang kapatid niya sa isang magsasaka na sumunod sa pila. Oh, Marlon, may balik ka pa sa akin nung nakaraan, di ba? Ano pa ginagawa mo? Ibaba mo na yung sako dahil hindi ko yung babayaran. Ang ani mo ngayon na talong, yun ang pambayad sa binali mo sa akin. Emilio, baka naman pwedeng hulugan ko na lang muna yung utang ko. Kailangan ko rin kasi ng pera panggastos sa pamilya ko. Inaasahan namin tong ibabayad mo sa akin sa ani ko. Hulugan? Aba Marlon, ano akala mo sa akin, bangko? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bayad mo na yan sa utang mo sa akin. Kung gusto mong may pera ka ngayon, maghanap ka ng ibang mapagbebentahan. Wala akong pakialam. Pero iwanan mo dito yung mga talong na yan. Kuya, baka naman pwedeng pag-usapan natin to ng maayos. Baka pwedeng hatiin na lang muna. Tumigil ka nga, Benji. Hindi porket chewin ito ng kaibigan mong batugan pagbibigyan mo.
Ako ang may hawak ng pera ko. Kaya ako ang masusunod. Kung hindi kayo marunong magbayad ng mga utang ninyo, wala kayong karapatang humingi ng pabor sa akin. Hoy Marlon, kung gusto mo, umalis ka na lang dito sa harapan ko. Maghanap ka ng ibang maluloko mo. Nakayukong umalis si Tio Marlon sa may pila. Kaya pasimple ko siyang hinabol at humingi ng paumanhin. Tio Marlon, pasensya na ho ha. Pasensya na ho talaga. Ay, ayos lang, Benji. Huwag kang humingi ng pasensya dahil wala ka namang kasalanan. Ibang klase talaga ang kapatid mo. Ibang-iba sa pag-uugali mo. Pasensya na ho ulit. Pagsabihan mo ang kapatid mo, sa tingin ko may masamang mangyayari sa kanya dahil din sa sama ng ugali niya. Ho? Ano ho ibig niyong sabihin? Ayoko nang magsalita pa dahil wala akong interes na tumulong sa kanya. Umalis na nga ang matanda kung saan ay tinapik pa nito ang balikat niya bago tuluyang umalis. Ano kayang ibig sabihin ni Tio Marlon sa sinabi niya? Anong ibig niyang sabihin may masamang mangyayari kay kuya? Bumalik na lang si Benji sa tabi ng kanyang kapatid. Nagpatuloy naman si Emilio sa kanyang pagmamatigas at nagpatuloy sa pangungulekta ng mga gulay na parang walang nangyari. Hindi rin ito alintana ang mga pasimpleng masasamang tingin ng ibang tao sa kanya. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Benji nang mapansin niya na tila may naaamoy din na hindi kaaya-aya mga magsasaka sa kanyang kuya. Kaya nagsimula roon ang mga bulong-bulungan na hindi naman pinapansin ng kapatid. Oh! Yung may mga bale dyan sa akin, umalis na kayo dyan sa pila ha at duminto na kayo sa gilid. Mamaya ko na kayo intindihin. Pero gaya ni Mang Marlon, hindi ko babayaran ang mga dala ninyo. At huwag na kayong umasa na mapapakiusapan ninyo ako. Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Pagkatapos ng ginawang pangungulekta ng mga ani, nauna nang umuwi si Benji sa kanyang kuya Emilio. Siya kasi ang nagluluto ng kanilang hapunan at kailangan din niyang pakainin ang mga panabong na manok ng kapatid. Nagmamadali si Benji sa pag-uwi. Bit-bit ang mga pinamili para sa hapunan. Pagdating niya sa bahay, agad niyang tinungo ang kusina at sinimulang maghanda. Ilang sandali pa, dumating na si Emilio. Nakita ni Benji ang kapatid na pumasok sa bahay. Dala pa rin ang kaha. Hindi man lang ito bumati o ngumiti. Diretso itong umupo sa mesa at sinimulang suriin ang listahan. Mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang marinig niyang pag-impit ng ungol ng kapatid. Nang silipin niya si Emilio, nakita niyang tila nasasaktan ang bisig nito na may balot ng puting tela. Aray! Sakit! Kuya, ano nangyari? Ang sakit itong sugat ko. Kumuha ka nga ng gunting. Putulin mo itong tali. Sakit talaga. Teka lang kuya, kukuha ako. Ang sakit itong sugat ko. Pagbalik ni Benji, ay dala nga niyang gunting kaya ginupit niya na yung nakabalot doon. Nang matanggal ang tali, lalong umalingasaw ang mabahong amoy ng bisig ng kanyang kapatid. Kuya, naamoy mo ba yun? Ang baho! Galing yan sa sugat mo. Huwag ka nga uwi dyan. Wala naman akong naaamoy eh. Ang baho talaga eh. At saka bakit ganyan? Parang lumala yung sugat mo. Lintik na matandang babae na yun. Kasalanan niya to. Ang sakit pa naman oh. Teka kuya, huwag kang gumalaw. Bakit? Parang may nakabaon na kung ano sa sugat mo eh. Ano? Tanggalin mo nga. Dalian mo. Oh! Dahan-dahan ngang tinanggal ni Benji yung nakita niyang nakabaon sa sugat ng kapatid. Habang ginagawa niya yun, ay patuloy naman ang pag-aray ni Emilio. Buti na lang at maya-maya pa ay natanggal na nga yun.
Doon ay nanlaki ang mata ni Benji nang makita niya na parang naputol na kuko na matulis. Kuya, Oh, may kuko palang nakabaon. ano? Lintik na matandang babae talaga na yun. Kaya pala masyado itong sumasakit. Kaya rin pala mas lumala pa siya eh. Samantalang kalmot lang naman yan. Eh dapat nga gumaling na yan kahit papano. Tapos ang baho pa. Kumuha ka nga ng panlinis doon. Linisan mo nga muna ito. Sige kuya. Kinagabihan, habang mahimbing ang pagtulog ni Benji sa kanyang silid, agad siyang naalimpungatan nang marinig niyang malakas na sigaw ng kanyang kapatid sa kwarto nito. Dahil doon, kaya nagmadali siyang bumangon at agad na pumunta sa silid ng Kuya Emilio niya. Nakita niya itong nakahiga na parang naninigas. Nakatirik ang mga mata nito at kahit ang mga daliri sa kamay ay naninigas din. Natatakot siya sa kanyang nakita pero agad niyang nilapitan ang kapatid. Kuya? Kuya, ano nangyari sa'yo? Hinawakan niya ang kapatid sa balikat at pilit na niyuyugyog hanggang sa maya-maya ay malakas itong humigit ng paghinga at tuluyang nawala ang paninigas ng katawan nito at saka mabilis na napabangon mula sa pagkakahiga. Grabe ang paghinga nito na parang tumakbo ng malayo. Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, ano nangyari sa'yo? Mabilis na bumaling ng tingin ng kanyang kuya sa kanya, saka mahigpit na hinawakan nito ang kanyang braso. Nakita mo ba yun, Benji? Nakita mo ba yun? Benji! Tinatanong kita, nakita mo ba yun? Nakita mo ba? Ang alin kuya? Yung babaeng sumakal sa akin. Sinakal niya ako at gusto niya akong patayin. Ha? Kuya, wala naman akong nakita eh. Hindi. Meron. Kuya, ikaw lang naman ang nag-iisa rito sa kwarto mo. May nakita talaga ako eh. Kaya nga hindi ako makagalaw dahil sinasakal niya ako. Baka naman nananaginip ka lang kuya. Nananaginip? Bukas na bukas ang mga mata ko, Benji. Tapos sasabihin mo nananaginip lang ako? Eh wala naman kasi talaga akong nakita kuya eh. Kumalma ka muna. Ikukuha lang muna kita ng tubig sa baba para maimasmasan ka kuya. Sige, mabuti pa nga. Pasimple pang hinawakan ni Benji ang bisig ng kapatid para iparamdam niya rito na nandoon lamang siya. Pero mabilis siyang napatingin sa kamay niya nang may mahawakan siyang malagkit na likido sa bisig ng Kuya Emilio niya. Nang tingnan niya yon ay puno ng dugo ang kamay niya. Nagmula ang dugo na yon sa sugat ng kapatid. Teka, grabe ng pagdurugo nitong sugat mo kuya. Ano? Punong-puno ng dugo yung gasang nakabalot. Ha? Tataka, hindi ko napansin. Bakit naman ang daming dugo nito? Baka dahil sa natanggal na kuko. Teka, ikukuha kita ng tubig at saka ng mga gamit na rin para malinisan ko ulit ito sugat mo. Kinabukasan, iginugo lamang na magkapatid ang kanilang oras sa kamalig. Ininspeksyon nila ang mga gulay para sa biyahe bukas. Matapos ang buong araw, ay sabay na din silang umuwi. Gabi na noon, nauunang maglakad ang kanyang kapatid na si Emilio dahil sa hulihan siya habang hawak-hawak ang flashlight. Tahimik ang buong paligid noon dahil ganun talaga sa probinsya. Maagang nagpapahinga ang mga tao. Habang naglalakad, ay napansin ni Benji na paminsan-minsan ay napapahinto sa paglalakad ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay lilinga ito sa may madilim na bahagi ng kalsada sa kanilang gilid. Hindi tuloy mapigilan ni Benji na medyo mapahinto rin at tingnan kung ano ang tinitingnan ng kanyang kapatid sa dilim. Anong problema kuya? Parang pakiramdam ko may nakamasid sa akin eh. Nakamasid? Wala naman eh. Anong wala? Nararamdaman ko nga. Nakita ni Benji na mabilis na niyakap ng kanyang kapatid ang kaha na naglalaman ng pera nito.
Napapailing na lang si Benji at dahil siyang may hawak noong flashlight, kaya sinubukan niyang tanglawan yung madilim na bahagi ng gubat. Pero wala naman siyang nakita na kahit ano. Wala naman kuya eh. Bakit parang may mga mata roon? Saan? Akin na nga yung flashlight. Mabilis na inagaw ng kapatid ang flashlight sa kamay ni Benji at hinayaan niya ito na itong magtanglaw sa dilim. Hindi nakaligtas sa paningin ni Benji ang panginginig ng mga kamay ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang segundong pagmamasid nito sa dilim ay hinigpitan palalo ni Emilio ang pagkakayakap sa kaha ng pera. Ayun o! Nakikita mo ba yun? May mga mata doon! Kuya, wala talaga akong makita. Tingnan mo nga mabuti! Ayun o! Sa may puno! Dahan-dahang binalingan ni Benji ang direksyon ng ilaw ng flashlight na itinuturo ni Emilio. Nakita nila ang mga lumang puno roon. Puno ng mga ugat at baging na tila ba gumagalaw. Oh, tingnan mo. Biglang gumalaw yung baging. May nakita talaga akong mga mata dyan kanina. Nakamasid sa akin. Sigurado ka ba kuya? Baka guni-guni mo lang yan. Hindi nga ito guni-guni, Benji! May tao nga talaga dyan. Hindi kaya magnanakaw yan at inaabangan tayo para makuha ang pera ko? Hoy! Sino ka? Lumabas ka dyan! Hoy! Agad na nagulat si Benji nang sumigaw na lamang ng bigla ang kapatid niya. Sinubukan niya pa itong pigilan. Kuya ano ba? Huwag ka namang mag-iskandalo rito. Baka naman wala talagang tao dyan. Ano ka ba? Sabi ng meron eh. Pag nanakawan niya tayo at sigurado ako, hoy! Lumabas ka dyan! Kung hindi tatawag ako ng barangay! Sa kabila ng dilim ng gabi, biglang lumakas ang hangin. Nagumpisang maglagasla sa mga dahon sa paligid. Agad na nakaramdam ng kaba si Benji, kaya naman sinubukan niyang hagitin ang braso ni Emilio. Kuya, kinakabahan na ako. Pwede bang umalis na tayo? Tara na! Hindi, Benji. Kailangan ko malaman kung sino yung nagmamasid sa akin. Kailangan ko siyang maipakulong. Hoy! Lumabas ka dyan! Lumabas ka sabi! Biglang may kumaluskus mula sa likod ng mga puno, kaya napabaling doon ang tingin ni Benji. Muling naistatwa si Benji at naramdaman niyang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ng mga sandaling yun. Kuya, umalis na tayo rito. Hindi ko na gusto tong nararamdaman ko. Hindi ako aalis dito, Benji. Hanggat hindi ko nakikita kung sino at ano nagtatago dyan. Baka mamaya dyan nananakot lang pala yan. Lumabas ka! Ngayon din! Biglang may lumitaw na anino mula sa likod ng puno. Isang nilalang na hindi mo mailalarawan ng basta-basta. May mahabang buhok, mapupulang mata at matatalim na mga kuko. Itim na itim ang figura nito na parang isang malaking hayop. Dahan-dahan na humahakbang ito palapit kay Emilio at kay Benji. Kuya, ano yan? Anong nilalang yan? Nakatatakot! Huwag kang duwag dyan, Benji. Hoy! Sino ka ba, ha? Kuya, ano ba? Tama na! Aswang yata yan eh! Umalis na tayo, kuya! Tumakbo na tayo! Hihigitin na sana muli ni Benji ang braso ni Emilio, pero hindi ito nagpatinag sa kanilang kinatatayuan. Ngunit maya-maya pa ay tila nanlamig ang buong katawan ni Benji nang makita niyang nilalang na yon na unti-unting umingiti ng malapad at lumikayo ng ungol na parang isang mabangis na hayop. Inilalabas ang mga pangil na parang gutom na gutom sa laman. Nanginginig na si Benji ng mga sandaling yon at hindi makagalaw sa takot. Hindi kita tatakbuhan. Sigurado akong nananakot ka lang. Yang kostyum mo na, tanggalin mo! Kuya, ano bang pinagsasasabi mo? Halimaw yan oh! Aswang yan! Tumakbo na tayo! Pero bago pa man makapag-react si Emilio, biglang tumalo ng nilalang at sa isang iglap, bumagsak ito sa harapan ng magkapatid. Doon ay nakaharap nilang aswang at naging mas malinaw sa kanilang paningin ang nakatatakot nitong itsura.
Muli itong napaungol ng malakas na parang hayop at bumukang bibig na may malapot pang laway na tumutulo. Doon ay pareho silang napasigaw ng malakas. Mabilis na napabalikwas si Benji sa kanyang pagkakahiga. Grabe ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil hinahabol niya ang kanyang sariling hininga. Doon niya napagtanto na panaginip lang pala yung nasaksihan niya. Hindi niya kasi namalayan na nakatulog na pala siya pagkatapos nilang makauwi ng kanyang Kuya Emilio galing sa kamalig. Panaginip lang pala. Akala ko naman kung ano na. Grabe. Nakatatakot na panaginip yun ah. Bigla tuloy akong inuhaw. Makakuha nga muna ng tubig sa baba. Napilitan si Benji na bumangon para kumuha ng tubig na maiinom niya sa kusina. Nang makababa na siya ng hagdan, ay otomatiko siyang natigilan nang matanaw niya sa may hindi kalayuan ang nakabukas na pinto ng kanilang bahay. Teka, bakit nakabukas yung pintuan? Ang tanda ko'y sinarado ko to noong gabi. Agad na binuksan ni Benji ang ilaw sa kusina at napalingon sa paligid para tingnan kung may nawawala ba silang gamit. Pero nang makita niya na nandoon pa naman ang mahalaga nilang kagamitan, ay naisipan na lamang niyang isarado ulit yun kesa malaman ng kapatid niya na baka nakalimutan niya yung ilak. Siguradong magwawala na naman yun at sisermonan siya na baka manakawan sila. Dumiretso na si Benji sa may pintuan at balak na sanang saraduhan nang otomatiko siyang natigilan dahil may naririnig siyang boses na nagmumula sa labas ng bahay. Hindi mo ko matatakot. Sa tingin mo ba matatakot mo ko? Bumaba ka dyan sa pinagtataguan mo at nang malaman mo kung sino kinakalaban mo. Teka, boses ba ni Kuya Emilio yun? Imbes na isarado niya ang pinto, ay lumabas siya ng kanilang bahay kung saan ay agad siyang natigilan na para siyang paninindigan ng mga balahibo sa katawan nang makita niya ang kanyang kapatid na nakatingala sa malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran habang may itinuturo-turo doon at nagsasalita. Hindi mo ko matatakot mo! Bumaba ka dyan! Anong karapatan mong pumasok sa aming bakuran? Bumaba ka! Sino yung tinuturo ni Kuya sa taas ng puno? Nakatatakot naman. Bumaba ka! Hindi kita urong ang hayop ka! Akala mo matatakot mo ko? Bumaba ka rito! Kahit tila natatakot si Benji, ay dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kapatid. Kuya, anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Benji, buti naman at nandito ka. Tingnan mo yun oh, may nakasampa sa puno natin. Kanina pa niya kinakatok ang bintana ng kwarto ko. Kaya hayan, binaba ko na siya. Kanina ko pa siya pinabababa pero hindi siya nakikinig sa akin. Ha? Kahit sobrang kabog ng dibdib ni Benji, ay tumingala na rin siya sa itinuturo ng kapatid. Pero dahil medyo madilim at makapal din ang mga dahon ng puno, kaya wala naman siyang nakikita na kahit ano sa itaas noon. Kuya, wala naman akong nakikita eh. Anong wala? Hayan nga siya ho. Para siyang babae. Ang haba ng buhok niya. Nakatingin nga siya sa akin ngayon oh. Kanina niya pa ako binubulabog sa aking pagtulog. Akala niya siguro natatakot ako sa kanya. Kuya, wala talaga akong nakikita. Pwede bang pumasok na tayo sa loob? Tara na. Hinawakan na ni Benji ang bisig ng kanyang kapatid. Hihilahin niya na sana ito papasok ng bahay. Pero agad niyang nabitawan ito dahil naramdaman niya na parang may basa siyang nahawakan. Nang tingnan niya ang kanyang kamay ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niyang may malapot na tila medyo madilaw-dilaw na likido sa kanyang palad at may kasama pa yung konting dugo. Ano to?
Sinubukan pa ni Emilio na amuyin yun at agad siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng kanyang sikmura dahil sa sobrang baho ng amoy na naaamoy niya rin mula roon. Ano to? Ba't sobrang baho? Mas malala pa to sa baho nung una. Nakakadiri. Kuya, patingin nga ng bisig mo. Hindi na hinintay pa ni Benji ang magiging kasagutan ng kanyang kapatid. Agad niya nang nahigit ang braso ni Emilio. Pinasadahan niya ng tingin ang nahawakan niya at doon niya nakita na parang lumalala pa lalo ang sugat ng kapatid. Kung dati ay puro dugo lang yun, ngayon naman ay may kasama yun na tila nana. Kuya, lumalala itong sugat mo at mas lalo pang bumaho. Pero imbis na pansinin ng kanyang kapatid ang sinabi niya, ay agad na binawi ng Kuya Emilio niya ang sariling kamay. Hindi ito ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga kung paano natin mapapaalis yung babae na yun dito sa puno ng bahay natin. Hindi ako makatulog eh. Hoy! Teka, nasaan na yun? Bakit nawala? Saan yun pumunta? Kuya, umalis na siguro siya. Pumasok na tayo sa loob. Umalis na siya? Oo kuya, umalis na siya. Pumasok na tayo sa loob. Madaling araw na eh. Siguro naman hindi na yun babalik. Sumang-ayon na lamang siya sa sinasabi ng kapatid niya na may nakikita ito kahit wala naman talaga na para lang mapilit niya itong pumasok sa kanilang bahay. Nakahinga nga siya ng maluwag nang napapayag niya si Emilio na pumasok na sa loob. Sa loob-loob ni Benji ay nakararamdam siya ng sobrang pagtataka kung ano ba talagang nangyayari sa kanyang kapatid. Pero hindi na muna niya yun masyadong pinansin dahil mas nakatuon ang atensyon niya sa lumalalang sugat ng kapatid. Buti naman at umalis na siya. Nagambala niyang pagtulog ko. O siya, aakit na ako sa kwarto para makapagpahinga. Lilinisin ko muna ang sugat mo kuya. Lumalala na kasi. Hindi mo ba napapansin? May nana na ngayon. Linisan mo kung gusto mo. Basta ako, may higa na ako at matutulog na ako. Sige kuya, matulog ka lang habang nililinisan ko. Wala namang problema yun eh. Yun na nga ang ginawa ni Benji. Nilinisan niya ang sugat ng kanyang kapatid kung saan ay hindi niya maiwasang mapakunot ng noo dahil umaalingasaw ang kabahuan nito na gumuguhit talaga sa kanyang ilong. Bakit kayang baho ng sugat ni kuya? Parang mas lumala na to. Dapat sa ilang araw ay magaling na to eh. Ano kayang nangyayari? Naimpeksyon na kaya ito? Kahit na nalinisan na yun ni Benji, ay nandoon pa rin ang kakaibang amoy ng kanyang sugat. Hindi rin umaampat ang lumalabas doon na medyo dilaw na malapot na likido. Kaya naman nagpasya siya na balutan na yun ng gasa. Nagtaka rin siya kung bakit parang may marka ng dugo ang palad ng kanyang kapatid. Pero naisip niya na baka tumagas lang doon ang dugo sa sugat nito. Kaya pinunasan niya na lamang yun. Pagkatapos malinisan ay bumalik na rin siya sa kanyang silid at saka natulog. Kinabukasan ay maagang nabulabog si Benji ng kanyang mahimbing na pagkakatulog nang marinig niyang malakas na sigaw ng kanyang kapatid sa labas ng kanilang bahay. Mag-aalas 5 pa lamang ng mga oras niyon at kadalasan ay alas 6 siya gumigising. Kaya nagtataka siya kung bakit ang aga-aga siyang ginigising ng kanyang Kuya Emilio. Benji! Benji! Bumaba ka nga dyan! Hoy! Benji! Kahit napupungay-pungay pa ang mga mata ni Benji dahil nga sa biglaang panggigising sa kanya ng kanyang kapatid ay bumangon na rin siya kaagad. Pagbaba niya ng hagdan ay nakita niya sa labas ng kanilang bahay si Emilio habang nakapamewang pa ito. Nagmamadali nga siyang lumabas kung saan ay tatanungin niya palang sana ito kung bakit. Pero agad na siyang hinarap ng kapatid at sinigawan.
Anong ginawa mo sa alaga kong manok na panabong? Ha? Wala akong ginagawa, kuya. Ano walang ginagawa? Tingnan mo nga, patay na ang lahat ng panabong kong manok! Doon ay nakita na nga ni Benji ang 8 mga manok ng kanyang kapatid na patay na lahat at matitigas na. Hindi yun basta namatay lang dahil kitang-kita rin ni Benji na tila bukas sa mga tiyan ng manok na yun. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan yun, kuya. Wala akong alam. Hindi akong gumawa niyan. Sinong gagawa niyan, ha? Ikaw lang naman ang pinagkakatiwalaan ko sa pag-aalaga ng mga manok ko. Ang sabihin mo, matagal mo na akong gustong tumigil sa pagsasabong na yan. Kaya pinatay mo lahat. Oo, matagal na nga kitang pinahihinto sa pagsusugal mo. Pero hindi ko naman magagawang patayin lahat ng mga manok na yan. Maniwala ka sa akin, kuya. Wala talaga akong alam. At gusto mong maniwala ako sa sinasabi mong yan? Samantalang tayo lang naman dalawa ang nandito sa bahay na to. Hindi ka pa nakontento? Nalasunin ang mga manok ko at talagang wak-wak pa ang mga tiyan para mamatay! Kuya, wala talaga akong alam dyan. Huwag mo naman akong pagbintangan. Na sinong iharap mo sa akin na pwede ko mapagbintangan at yun ang sisisiin ko? Pero hanggat wala kang maiharap sa akin na iba, ikaw at ikaw ang pagbibintangan ko na gumawa nito. Wala ka nang ang ginagawang tama. Hindi mo pa alam kung paano magpakain ng mga manok na to. Tsaka yung pagkain na pinakakain ko dito, palamunin ka na nga lang sa pamamahay ko. Hindi mo pa ginagawa ang tama, yung simpleng bagay na makatulong sa akin. Parang gumuhit sa dibdib ni Benji ang mga salitang binitawan ng kanyang kapatid sa kanya. Masyadong masakit ang mga salitang yun na siguradong dadamdamin niya ng matagal na panahon. Tatanggapin ko ang masakit na salita mo, kuya. Kung totoong may kinalaman ako sa pagkamatay ng mga manok mo. Pero uulitin ko, wala akong kinalaman dyan. Kaya hindi ko matatanggap na tatawagin mo akong palamunin. Samantalang kapatid mo ako, kadugo mo ako. At yung perang ibinibigay mo sa akin, bayad mo yon sa pagtatrabaho ko sa'yo bilang katulong mo sa pangungulekta ng mga gulay. Dahil walang gustong pumasok sa'yo katulong. Pero hindi yun bigay. Hindi yun kawang-gawa. Pero pag-aalaga ko sa mga manok mo, yun ang kawang-gawa na ginagawa ko. Dahil nga alam kong busy ka sa ibang bagay. Mga bagay na dahilan para hindi mo maalagaan sila. Ah, ganon! Kaya nagagalit ka dahil inuutusan kita na walang bayad sa pag-aalaga ng mga manok ko? O anong gusto mo? Kada utos ko sa'yo may bayad din! Manang-mana ka talaga sa pinagbalaan mo! Ganyan na ganyan ang magaling mong ama na naghihintay na lamang na sasahurin ang pera sa bawat kibo! Huwag na huwag mong idadamay si tatay dito, kuya! Hay nako! Magdrama ka na naman! Pwede ba? Wala akong oras sa pagdadrama mo! Ilibing mo na lang itong manok na ito! At maganda ka ng ibabayad mo sa akin kapag siningil kita sa pagkamatay ng mga alaga ko! Busy! Binunggo pa ng kapatid niyang si Emilio ang kanyang braso nang dumaan ito sa kanyang harapan at saka dumiretso papalabas ng kanilang gate. Imbes na dumiretso siya upang gawin ang iniuutos ng kanyang kapatid, ay umakyat muna si Benji sa kanyang silid para kunin ang kanyang cellphone at saka niya tinawagan ang kanyang ama. Grabe ang nararamdamang sama ng loob ni Benji ng mga oras na yun. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa galit. Pero sinubukan niyang kumalma ng konti, lalo na nang sumagot sa kabilang linya ang kanyang ama. Oh, anak. Benji, napatawag ka. Tay, gusto ko nung umuwi dyan sa Batangas.
Ayoko na ho dito kay Kuya Emilio. Gusto ko na hong umalis dito. Ano? O bakit? Nag-away ba kayo? Hindi ko na ho matanggap ang mga masasakit na salita niya sa akin. Tatanggapin ko ho sana kung buong buhay ko may naitulong siya sa akin. Pero wala naman siyang naitulong sa akin kahit sa pag-aaral ko po. Kung may dapat na gumawa nun, kayo ho yun. Dahil kayo ho ang nagsumika para sa akin. Hindi na ho kapatid ang turing niya sa akin, Tay. Para na lang niya akong empleyado rito. Ayoko na ho. Hindi ko na ho kaya. Pero anak, alam mo naman na ganyan talaga ang ugali ng Kuya Emilio mo, di ba? Opo, Itay. Pero mas malala na siya ngayon. Bukod ho sa masasakit na salita, hindi ko na rin ho kayang makasama pa siya sa iisang bahay. Dahil hindi ko alam kung bakit. Pero natatakot na rin ako sa kanya. Natatakot? Anong ibig mong sabihin? May mga nakikita ho siyang hindi ko nakikita. Parang kagabi lang. Halos madaling araw na ho noon, tapos naabutan ko siya sa labas. Tapos may pinagagalitan siya dun sa may taas ng puno. May babae raw ho doon na nakasampat. Binubulabog siya sa pagtulog. Ano? Totoo ba yan? Opo, Itay. Kaya nga natatakot na rin ako sa kanya. Parang hindi ko na ho kayang makasama pa siya sa iisang bubong. Kung totoong nagkakaganyan ang kapatid mo, ibig sabihin, mas kailangan niya ngayon ang makakasama. Baka nalulungkot ang kapatid mo o nai-stress siya. Kapag iniwan mo siya, baka mas lumala pa yan. Pero hindi ko na ho kayang tiisin pa ang pag-uugali niya, Itay. Sobra na po. Nakakasakit na siya ng damdamin. Tiisin mo muna, anak, ha? Nakikiusap ako sa'yo. Kapatid mo pa rin si Emilio. At bilang isang kapatid na mas nakakaintindi sa kanya, alam ko na kaya mo pa rin siyang pakisamahan. Ikaw lang ang kayang tiisin ang ugali na yan ng Kuya Emilio mo. Dahil kung ibang kapatid mo yan, pababayaan na lang nila na mag-isa yan. Dahil nga hindi magandang pag-uugali niya, Itay. Kahit ako po, sumusuko na rin sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Benji. Tiisin mo muna, ha? Hindi kaya ng kuya mo nang mag-isa. Ganyan lang siya. Pero alam kong hindi rin siya komportable na wala siyang kasama. Sige ho. Papayag ho akong dumito pa, Itay. Pero sa susunod ho na makarinig na naman ako ng hindi magagandang salita mula sa kanya, hindi ko na ho ipahaalam sa inyo at aalis na ho ako dito. Babalik na ho ako agad dyan. O sige. Kung yan ang desisyon mo, anak. Nang maputol na ang tawag, ay isang malakas na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Benji. Nagpakalma na rin na muna siya sa loob ng kanyang sariling silid at saka nagluto na rin muna siya ng magiging tanghalian ng kanyang kapatid para kapag umuwi ito mamaya ay may makakain ito. Pagkatapos noon ay isinilid niya na mga patay na manok sa sako. Saka siya pumunta sa may kabilang kalsada para doon maghukay at maglibing. Habang abala siya sa ginagawa niya ay bigla namang may tumawag sa pangalan niya. Si Panying yun. Oy pre, anong ginagawa mo dyan? Ikaw pala, Panying. Naglilibing ako ng mga panabong na manok ni Kuya Emilio. Mga nagkandamatay na eh. Lahat? Oo. Bad trip nga eh. Ako pang pinagbibintangan ni Kuya. Akala niya pinabayaan ko, sinadya kong patayin yung mga manok niya. Samantalang wala naman akong ginawa. Katulad niya, nabigla rin naman ako nung malaman kong namatay lahat. Eh baka naman may naglason. Sasama ba naman ang ugali ng kuya mo? Siguradong may naglason dyan. Buti sana akong nilason eh. Talagang pinatay isa-isa. Uwak-wak pa nga yung mga tiyan. Ano?
Patingin nga. Kahit nagtataka si Benji kung bakit gustong makita pa ng kaibigan ng patay na manok, ay kumuha naman siya ng isa mula sa sako. Ay nakita niya kung papaano sinuri ni Panying ang manok na yun. Sa palagay ko, baka mabangis na hayop lang ang gumawa niyan. Baka asong bangaw na nakapasok sa gate ng bahay kagabi. Hindi aso ang gumawa nito, Benji. Ha? Anong ibig mong sabihin? At saka, bakit bigla kang nagseryoso dyan? Dahil seryosong bagay to, Benji. Teka, ano ba nangyayari? Ano bang sinasabi mo? Sigurado ka ba na hindi ang Kuya Emilio mo ang gumawa nito? Ha? Bakit naman gagawin ni Kuya Emilio yan sa mga alaga niya? Mga panabong na manok niya to. Inaalagaan din niya to ng sobra-sobra. Tapos, ako pa nga yung pinagbibintangan niya eh. Hindi lang kasi simpleng wakwak ito eh. Nakikita mo ba? Parang pinilit lang na punitin yung mismong katawan ng manok. Ano? Pati nga. Hindi ko pa kasi nakikita yan ng malapitan eh. Ininspeksyon din ni Benji ang manok at tama ngang sinabi ng kaibigan niya. Parang pinilit lang na punitin ang katawan ng manok gamit ang mga kamay. Doon ay unti-unti ring naalala ni Benji yung dugo sa kamay ng kanyang kapatid kagabi. Teka, natatandaan ko, may nakita akong dugo sa kamay ni Kuya Emilio kagabi. Pero hindi ko yun masyadong pinansin. Kasi akala ko, galing lang yung dugo na yun sa sugat niya. May sugat siya? Malalim ba? Mabaho ba? Teka, paano mo nalaman yun? So, mabaho nga. Oo, mabaho talaga. Hindi siya simpleng mabaho lang. Parang ngayon nga lang ako nakaamoy ng ganun kabahong sugat. At may kakaiba rin akong napansin kay Kuya. Kagabi, may kinakausap siya sa taas ng puno namin. May babae daw na nandun sa taas ng puno. Nung tiningnan ko, wala naman akong nakita. Medyo nabigla si Benji nang mabilis na hinawakan ni Panying ang kanyang kamay. Mas naging seryoso rin ang ekspresyon ng mukha nito. Kaya hindi maiwasan ni Benji na medyo makaramdam ng kaba at pagtataka. Makinig ka, Benji. May hindi magandang nangyayari sa kapatid mo. Sa tingin ko, may hawa siya ng aswang. Hawa ng aswang? Oo. Ang hawa ng aswang, madalas na nakukuha kapag may nakakain kang pagkain na sinadyang ipakain ng aswang sa isang tao. Ginagawa nila yon dahil pwedeng galit sila doon sa tao. Pero hindi kumakain si Kuya Emilio ng luto ng ibang tao. Aware naman kasi siya na marami siyang kagalit. Kaya natatakot siyang malason. Kung ganun, pwede rin niyang makuha sa kalmot ng isang aswang. Kalmot? Oo. Hindi ba't sinabi mo na may sugat siya na mabaho at hindi gumagaling? Baka doon siya nahawa. Hindi agad nag-sink in sa utak ni Benji ang mga sinabi sa kanya ng kaibigan. Para sa kanya ay mahirap paniwalaan yun, lalo na't hindi na rin naman siya naniniwala sa mga aswang-aswang. Pero napakalaki ng pagkakatulad ng mga sinabi ng kaibigan niya sa nangyayari ngayon sa kanyang kapatid. Saan niya ba nakuha ang sugat niya? Sa isang matandang babae na nakasagutan ni Kuya. Sa tingin ko, mag-iisang linggo na rin na nakararaan. Sinong babae yan? Kilala mo ba? Si Aling Trining. Yung magsasaka. Ha? Eh, mabait naman ang matandang yun ah. Hindi ko alam na aswang siya. Grabe kasi yung mga sinabi ni Kuya Emilio sa kanya nung araw na yun. Basta, masasakit na salita. Tapos nauwi sa hindi naman yata sinasadyang kalmot ni Aling Trining sa bisig ni Kuya.
hindi na makapagtataka na mangyari yun sa kapatid mo. Sa sama ng ugali niya, marami ang may galit sa kanya. Panying, ano bang dapat kong gawin? Nasaan ba ang kapatid mo? Kailangan mo siyang dalhin sa albularyo para mabigyan siya ng lunas kontra sa hawa ng aswang. Wala akong kilalang albularyo, Panying. At sa tingin ko, baka hindi rin sumama sa akin si Kuya Emilio. Baka hindi siya maniwala sa akin na may hawa siya ng aswang. Sa Tiyumarlon ko, dati siyang albularyo. Huminto lang siya noong nagkapamilya na siya. Pero hindi ko lang alam kung tutulungan ka niya at ang kapatid mo. Lalo na doon sa nangyari nung nakaraan. Naalala rin ni Benji yung nangyari sa May Kamalig noong hindi binayaran ng kapatid niya ang ani ng matanda dahil sa utang nito. Anong gagawin ko, Panying? Kahit yata humingi ako ng tulong sa lahat ng tao dito sa baryo natin, walang tutulong kay Kuya dahil sa masama niyang pag-uugali. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan si Kuya dahil kapatid ko pa rin siya. O sige, pipilitin ko na kausapin si Tiyumarlon. Pero hindi ako nangangako, Benji ha. Hindi ko naman mapipilit si Tiyung eh. Sige, malaking bagay na sa akin yun. Magkita na lang tayo sa Kamalig. Nasisiguro ko, andun si Kuya ngayon. Okay, hintayin mo kami doon. Kung hindi ko mapipilit si Tiyong, magpapaturo na lang ako kung anong panguntrang pwede nating gawin. Maraming salamat talaga, Panying. Naghiwalay na nga ng landas sa magkaibigan. Agad na pumunta si Benji sa May Kamalig. Gaya ng inaasahan niya ay nasisigurado niya na nandoon nga ang kapatid dahil nawala mula sa pagkakakandado ang pintuan ng Kamalig. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Sinubukan niyang buksan ang ilaw noon dahil madilim ang loob ng Kamalig sapagkat wala namang yung mga bintana. Kaso nga lang ay hindi sumindi ang ilaw noon. Kuya? Kuya Emilio? Andito ka ba? Palingali nga siya sa paligid ng Kamalig pero hindi niya makita ang kapatid niya roon. Buong akala din niya ay may sasagot sa pagtawag niya pero wala man lang siyang narinig. Pilit niyang inaaninag ang madilim na Kamalig pero hindi niya makita ang kapatid. Kuya? Kuya Emilio? Asan ka ba? Andito ka ba? Magpakita ka naman sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Habang patuloy sa paglalakad si Benji, napansin niya na nasa may bandang gitna na siya ng Kamalig. Pero maya-maya, otomatiko siyang napahinto sa paglalakad nang marinig niya na parang may humihinga ng malalim na malapit lang sa kanya. Napalingon siya sa kanyang paligid pero wala naman siyang nakita. Napapalunok siya ng laway dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng kaba. Kuya? Kuya? Hahakbang na sanang muli si Benji nang may lumakas palalo ng paghinga ang kanyang narinig. Doon ay sigurado na siya kung saan ang gagaling ang hininga na narinig niya. Unti-unti siyang napalingon at otomatiko siyang napaupo sa lupa nang makita niyang kapatid niya na nakasampa sa isang sako ng mga gulay habang kitang-kita ni Benji na tumutulo ang malapot na laway nito. Kuya? Ah! Hindi natuloy ni Benji ang sasabihin niya dahil mabilis siyang napasigaw dahil sa pagtalo ng kanyang kapatid sa kanya. Sumampay ito sa kanya kaya hindi nakakilos si Benji. Tumutulo pa sa mismong liig niya ang malapot nitong laway. Papatayin Kuya! kita! Papatayin kita! Kuya, ako to! Si Benji to! Ang mabangis na kuya ni Benji ay parang kumalma ng konti at napatitig ito sa kanya ng ilang segundo. Saka hinawakan ng kwelyo ni Benji.
Tulungan mo ko, Benji. Tulungan mo ko. Hindi ako to. Nahihirapan na ako parang may kumukontrol sa akin. Tulungan mo ako. Ngunit sasagot pa lang sana si Benji sa sinabi ng kapatid ay bigla itong umungol na naman at bumalik na naman sa panlilisik ng mga mata nito. Sa isang iglapa ay bumangis na naman ang kanyang Kuya Emilio. Papatayin kita! Kakainin kita ng buhay! Unti-unting lumabas ang matatalim na kuko ni Emilio at ang matatalas nitong pangil. Iniangat na nito ang kamay at handa na siyang kalmutin. Huwag, Kuya! Huwag! Benji! Nagulat na lamang si Benji nang sumulpot sa may kamalig si Panying. Nakasunod dito ang tiyuhin na si Tiyo Marlon at sa kaagad na isinabit ang tila kwintas na bawang sa may liig ng kanyang Kuya Emilio. Otomatikong nagwala ang kanyang kapatid at napahiga ito sa lupa habang kumikisay-kisay dahil nasasaktan sa nakasabit na bawang sa may liig nito. Ang init! Tanggalin niyo ito! Aray! Ano nangyayari kay Kuya? Bakit siya umuusok? Ay, dahil sa nakasusunog nga ang isang bawang ng aswang. Mamamatay na ba ang kuya ko, Tiyo Marlon? Sana hindi, dahil ito ang ipapainom ko sa kanya. Laso nito sa mga aswang. Kapag namatay ang kapatid mo, ganap na siyang aswang. Hindi lang basta hawa ang nangyari sa kanya. Pero kapag nabuhay siya, maagapan natin ang pagkahawa sa kanya. Mamamatayo siya? Hindi natin masasabi, Benji. Hindi agad nakapagdesisyon si Benji. Pero dahil nakikita niya talagang nasasaktan ang kanyang kapatid, kaya naman isang mabigat na desisyon ang kanyang ginawa. Pwede ho ba? Ako na lang po magpainom niyang nasa boteng hawak niyo. Ayoko magkaproblema tayo. Kapag namatayo si Kuya, aakuin ko ang nangyari. Hindi mo kailangang akuin to, Benji. Ginagawa mo to para sa kanya. Hindi na pinakinggan pa ni Benji ang kaibigan at kinuha niyang bote sa kamay ng matandang lalaki. Mag-iingat ka, Benji. Siguraduhin mo na hindi ka niya makakagat. Dahil babalik lang din sa iyo ang hawa. Panyeng, halika. Tulungan mo kong hawakan ang paa ni Emilio. Ikaw sa paa. Ako sa kamay. Nagtulong-tulong nga sila para mapahinto ang pangingisay ng katawan ni Emilio. Si Benji naman ay itinapat ng bote sa bibig ng kapatid. Binuhos niya ang laman noon. Mga ilang segundong lumipas ay tumigil sa pangingisay ang kanyang kapatid. Tumigil din ang mababangis na ungol nito. Pigil hininga si Benji ng mga sandaling yon. Natatakot siya na tuluyan ang maputol ang hininga ni Emilio. Nagsimula na ring manggilid ang kanyang mga luha. Yung Marlon, patay na ho ba siya? Hindi ko alam, Benji. Tutulo na sana ng tuluyan ang luha ni Benji nang marinig niya ang pag-ubo ng kanyang kapatid. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad niya itong inalalayan na makaupo. Kuya, buti naman at hindi ka namatay. Anong nangyari? Ay, mahirap paniwalaan. Pero nagkaroon ka ng hawa ng aswang. Siguro ay dahil yun sa mga nakaaway mo ng mga nakaraan. Mga taong nakaaway mo. May galit sa'yo. Sana'y magsilbing aral ito sa'yo, Emilio. Kuya, sila ang tumulong sa akin para mawala yung hawa ng aswang sa'yo. Kung hindi dahil sa kanila, baka tuluyan ka na naging aswang. Tumayo na noon si Emilio mula sa pagkakaupo sa sahig at umalalay naman si Benji sa kapatid. Maraming salamat sa tulong ninyo. Formal din ho akong humihingi ng tawad sa mga nagawa akong kasalanan.
at sa mga masasakit na salitang binitiwan ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Panying. Sana'y mapatawad niyo ko. Sisikapin ko magbago. Natutuwa ako na marinig yan sa iyo, Emilio. Pinapatawad ko na ho kayo, Kuya Emilio. Patawarin mo rin sana ako, Benji. Salamat at hindi mo ko pinabayaan. Kapatid kita, kuya. Kaya hindi ko magagawang pabayaan ka. Maraming salamat ulit sa iyo, Benji. Pangako, magiging mabuti na ako. Nagsalo sa mahigpit na yakap ang magkapatid. Tinupad naman paunti-unti ni Emilio ang pangako nito na magiging mabuti na itong tao. Hindi tuloy maiwasan ni Benji na mapangiti. Lalo na't nakikita niya na nagiging malapit na rin ang kanyang kapatid sa kanilang ama. Dahil sa hawa ng aswang na yon na hindi man naging magandang karanasan ay naging daan naman para sa pagbabago ng ugali ng kanyang kapatid.